So ngayon, magsosolve tayo ng past CE board exam problem sa hydraulics na sinend sa atin ng isa nating follower, isa nating brother, particularly on hydrostatic forces on plane surfaces. So here's the problem. A vertical trapezoidal gate in the shape of a dike. The upper edge is at the water surface and is 1.5 meter long. The two edges are vertical and are 2.4 meter and 3 meter long respectively. The gate is hinged at the top. Find the force at the bottom that will open the gate if the force normal to the gate is located 0.75 meter from each side of the gate. So ang first time na gagawin natin is ito-draw muna natin ang ating figure. So ang technique lang guys, natin, ang gagawin natin unang-una ay magdo-draw tayo ng figure. Kasi ang figure is very important para ma-visualize natin ang sinasabi ng problem. So sundin lang natin ang sinabi sa problem. Ang sinabi sa problem, ang surface ng water nandun ang 1.5 meter long na top ng ating gate. So this is measured 1.5 meters. So ilagay lang natin guys. Pagtiyagaan nyo na lang ang pagdodrawing natin. 1.5 meters. Ang next na ilalagay natin ay ang sinabi niyang the two edges, sabi niya two edges are vertical and are, ang isa ay sinabi niya 3 meters and the other vertical edge is 2.4 meters. So ilagay natin guys 2.4 meters. And then ang susunod na gagawin natin, ang trapezoidal, i-break natin into two basic geometric figures. Kasi alam naman natin ang trapezoid is a combination of rectangle and triangle. So yan, na-divide na natin guys. So ang gagawin natin na sunod, i-project natin ang ating gate into its side view. Ito-draw natin ng side view ang ating gate. So yan, vertical lines lang. Kasi vertical plate lang ang sinabi sa problem. So, ibibigay na natin ang locations ng center of gravity ng ating rectangle. Center of gravity. And then, ang hydrostatic force is acting below the center of gravity and acting on a point known as center of pressure. So actually guys, meron tayong dalawang figure, pangalanan natin. So i-draw natin ang projection ng ating hydrostatic force. So ilagay natin ang mga dimensions mamaya. Dito naman makikita ang center of gravity ng ating triangle, second figure. At sa baba naman niya makikita ang center of pressure 2. Actually guys, yung nailagay ko sa rectangle is center of pressure 2. Actually, ang correct niyan is center of pressure 1. So doon mag-act ang hydrostatic force 1. Dito naman ang hydrostatic force 2 sa triangle. And
then ipo-project natin para mamaya pag draw natin ng eccentricity, ma-visualize natin kung saan nag-act ang force. And then ang susunod na gagawin natin, ilalagay natin ang centroid ng ating rectangle. Ang centroid ng rectangle is half nung dimension. Half of 2.4 is 1.2 meters. So ganun din ang gagawin natin sa second figure, sa triangle natin. Ang triangle natin, ang centroid ng triangle, kung manggagaling ka sa isang side, yun ay 1/3 ang gagamitin. Kung galing ka naman sa vertex, 2/3 ang gagamitin. So since ang panggagalingan ang reference ko ay side, isang nasa side, gagamitin ko is 1/3. So tandaan nyo lang guys, dapat kung master na dapat ang centroids of basic geometric figures. So isusulat ko lang guys, ilalagay ko ang centroid is located at 2.4 plus yung centroid ng triangle. So, ilalagay lang natin, isulat natin. Makikita natin ang centroid of the triangle equals to 2.4 plus 1/3. 1/3 nung side na yon, ima-minus natin guys. Kasi alam naman natin na ang isang side length ng rectangle is 2.4. So isubtract natin ang 2.4 na yan mula doon sa 3 meters. So ang matitira is 0.6. Ima-minus natin 0.6 meter. So ang 0.6 meter na yan na yung dimension ng triangle, isang dimension. Therefore 1/3 ng 0.6, that is equal to, i-calculate natin guys para sure. Equal to 2.6 meters. So yan na yung ilalagay natin dito sa measurement from the surface of the water to the centroid of the triangle, 2.6 meters. And then guys, pwede na tayong mag-solve ng ating hydrostatic forces. So isa-isahin muna natin. Unahin natin ng hydrostatic force 1 equals to the pressure at the center of gravity of the rectangle times area of the rectangle. From pressure, di ba alam natin na ang pressure is equal to the unit weight of the liquid times the height or depth times area na. So equals to 9.81 kasi water ang liquid times barred edge. Ang barred edge is the centroid of the rectangle equal to 1.2 meter times ang area ng rectangle is 1.5 times 2.4. So ilagay lang natin 1.5 times 2.4. So i-calculate natin. This is around 42. So let me check. I-check natin guys. I-double check. 9.81 times 1.2 times area 1.5 times 2.4 equals to yun 42.379. Kompletuhin na natin guys ang figure and then i-store natin sa button A para kompleto ang ating figure, sakto ang ating figure mamaya. Shift store A.
And then ang next na gagawin natin, hahanapin natin yung eccentricity, kasi hindi yan mag-a-act sa center of gravity. Sa baba yan ang mag-a-act. Ang force natin is below the center of gravity. So tatawagin natin yan na E sub 1 or eccentricity 1. So ang eccentricity, the formula is equal to the moment of inertia divided by the product of area and the barred y. So kung vertical ang ating gate, ang barred y ay equal lang sa barred h. Moment of inertia of the rectangle is bh cubed over 12. Area is b times h. Ang barred y. And then pansinin nyo, ang b pwede natin i-cancel. Ang h pwede tayong mag-cancel ng isang h, matitira 2. So this is equal to h squared, kasi 2 ang natira doon sa power, divided by 12 barred y. So ilagay na natin ang values. Ang ating h sa rectangle is 2.4. Square natin, divided by 12 times ang barred y is equal to the barred h, kasi vertical ang ating gate, equals to 1.2. So i-calculate lang natin guys. So 2.4 squared divided by 12 times 1.2 equal natin, that is about 0.4 meter. 0.4 meter lang ang eccentricity ng ating hydrostatic force sa rectangular part ng ating gate. So second is solve natin ang hydrostatic force ng triangular portion. Same formula applies. Pressure at the center of gravity times area. Ang pressure is equal to the unit weight of the water times barred h. Same formula lang, times area. And then ilagay lang natin ang values. 9.81 kasi water ang ating liquid, times ang barred h ng triangular ay makikita by adding 2.4 and the 1/3 of 0.6, that is about 2.6 times area, 1/2 of base. Ang base ng triangle is equal to 1.5 times ang height ng aking triangle ay 0.6 meters. So i-calculate lang natin. That is about so ang gagawin lang natin guys, pagtsatsagaan nyo lang yung pag-memorize ng centroids. Kailangan kabisado ninyo yung centroids. So meron tayong nakukuhang 11.4777. Kompletuhin na natin para kompleto ang sa last lang tayo na part mag-round off or round up, depende. Store natin sa button B para sakto ang ating values. Ang next naman na nagagawin natin ay isosolve natin. Hahanapin natin kung saan mag-a-act itong hydrostatic force 2. Yan ay mag-a-act directly below the center of gravity. At tawagin natin yan na eccentricity 2 or E sub 2. Kayo na lang bahala kung paano nyo yan babasahin. So ang E sub 2 natin, eccentricity 2, parehas na equation, I over A times barred y. Ang moment of inertia for triangle is base times height cube over 36 over area na 1/2 of base times height times barred y. Pansinin nyo, ang base ay
pwedeng i-cancel. Pwede rin i-cancel ang isang h. May matitirang 2 sa power. And that is equal to h squared over. Pwede rin natin i-cancel ang 2 doon. 18 ang matitira. 18 barred y. So, i-substitute lang natin ang values. Ang h is 0.6 kasi ang height ng ating triangle ay 0.6 lang. Squared 18 times barred h. Ang barred h ay equal sa 2.6 na nakuha natin kanina. 2.6. So, i-calculate natin. I-type lang natin sa calculator. Siguraduhin nyo guys na tama yung mga ilalagay natin. So, para maging decimal yung scientific notation, pipindutin lang natin ang shift engineering ng 2 beses para maging decimal. I-store natin sa button C para sakto pa rin ang values natin mamaya. And then sinabi sa problem na yung force na required to open the gate is acting 0.75 meter measured from each side of the gate. So ilalagay lang natin muna ang dimension. This is equal to 0.6 kasi yun na triangle, 0.6 meter. So ilagay natin yung kung saan nag-a-act itong normal force na ito na required. So nakita nyo kanina sa problem, located 0.75 meter from each side of the gate. So ilagay natin 0.75 meter, 0.75 meter. So tatawagin ko ngayon na kasi kailangan pa natin i-draw para makita natin kung saan nag-act yung force P. Tawagin natin force P. At yung location naman niya, vertical location niya, tawagin natin yan na tawagin nating Y. So makikita ninyo, pwede tayong magbuo ng another triangle inside the big triangle yan. Notice nyo, yung inclined plane na yan, the same yung angle na na-form niya from the horizontal, theta. Tawagin natin theta. The same with the theta na nasa triangle na maliit. So, we can use the similar triangle. Similar triangles yan dapat. Kung meron tayong similar triangles, pwede tayong maggamit ng ratio and proportion. Kasi yung incline na line, yung hypotenuse ng malaking triangle, the same lang yung hypotenuse nung maliit na triangle, from the same line lang. So we can use ratio and proportion. So yung side na yun is 0.6 minus y. Yung 0.6 na yun, yung buo, babawasan natin ng y. So yun na, ito na yung side na ito. Yung 0.6 minus y over yung 0.75. Makikita natin yung side na yan, 0.75 equal to yung malaking triangle naman. Yung malaking triangle, meron siyang 0.6 divided by yung 0.75 plus 0.75 equal lang yan sa 1.5. So pwede na natin ma-solve ang y. Pwede natin i-shift solve or pwede rin naman i-cross multiply then i-transpose lang yung y. So sa calculator gumagamit tayo ng variable x kasi yan yung ma-recognize ng ating
calculator. Shift, solve. Ligyan ko lang ng kasi ang makukuha natin is 0.3 meter. So yan na yung gagamitin natin pag magmo-moment tayo. So ilagay lang natin yung dimension na yan para pag mag-moment na tayo, automatically makikita natin yung gagamitin natin na lever arm or moment arm, parehas lang ang ibig sabihin. Yan, ilalagay natin. And then sinabi pala sa problem na ang gate na yan ay naka-hinge. So makikita natin ang force P is acting below dapat doon sa location ng hydrostatic force 2 or hydrostatic force na nasa triangle. So makikita natin yung point na yan, diyan nag-a-act yung normal force P, normal to the gate. Ibig sabihin kung normal, perpendicular dapat. So i-calculate natin, i-add natin. So magiging 2.7. Naging 2.7 kasi i-add pa natin yung 0.3 na yun. So ilagay natin yung plate is naka-hinge sa top. So kung naka-hinge yan sa top, wala dapat yung moment resistance. Ibig sabihin, pwede tayong mag-moment dyan na mag-i-equal tayo ng 0. Summation of moment about the hinge equals to 0, assuming positive clockwise. So pwede rin kayong mag-assume ng positive ang counterclockwise. Ang P is acting or mag-rotate siya clockwise, so positive siya. P times ang lever arm is 2.7 measured from the hinge kasi doon tayo nag-moment. And then ang hydrostatic force 1 is counterclockwise, therefore minus ang gagamitin natin. So equal to 42.379. Ayan lang ang gagamitin natin kasi i-recall lang natin sa calculator. Sakto naman ang value. Ang lever arm is about the centroid plus yung eccentricity niya. Eccentricity niya is 0.4 meter. So ang hydrostatic force 2 is counterclockwise na naman. Therefore minus ang gagamitin natin. Equal to 11.47. Pwede ko nang gamitan ng 8 kasi i-recall lang naman natin yan mamaya. Ang lever arm is yung centroid na yon plus itong eccentricity 2. So 2.6, yan ilagay natin, 2.6 plus yung eccentricity 0.0077 equals to 0 kasi hinge naman yan, walang moment. So makukuha natin ng P, maita-transpose na natin yan, i-transpose maging positive 42.379. I-recall A ko kasi naka-save sa button A times 1.2 plus 0.4 plus kasi transpose ko na yan yung 11.478 na store ko yan sa button B, sorry, call B, times ang lever arm 2.6 plus yung 0.07007 na yan na store ko sa button C, so i-recall C ko lang, divided by 2.7. So meron tayong makukuhang 36.1989 kilonewton, or pwede rin yan approximately 36.2 kilonewton.
So, itong value na yan na yung required force para ma-open ang gate. Ang force na yan ay mag-a-act sa bottom ng ating gate. So, yan na yung final answer natin.